welcome back sa ating channel ni Trop. So ngayon, yung ating nire-replant itong mga seedling natin dito sa ating community planter. Tawag ba dito? So sama-sama na sila dito para isang diligan na lang. Kasi pagka nandito sa mga lalagyanan na seedling tray, bukod sa malang konti lang yung medium niya, madaling uminit kasi ito eh. So medyo mabagal rin silang lumaki pag nasa seedling tray. Actually gusto ko yon, yung mabagal lumaki. Pagka bumilis kasi yung paglaki nila, wala naman ako space para tanim to, lahat na to. Pero mas gugustuhin ko ng lumaki sila, magka dikit-dikit, kaysa naman mamatay sila ng, diba, ng biglaan pag biglang uminit. So ayan pa yung mga itatanim natin. Kala nyo konti matatapos na pala. Matatapos lang na itong isang tray na matanggalan ko ng plant. At ito na yung mga natira pa na hindi ko pa natatanim. At ito na yung natanim ko. Kung titignan nyo, talagang nilagyan ko sila ng more space at mas maraming medium kumpara sa, tingnan nyo to, pag hinugot ko kasi ito, ganyan lang kakonti yung medium nila. Parang more on roots na nga ito eh, hindi na to medium eh, parang na-decompose na o nakain na nila. Tsaka isa-isang plug, mga tatlo, may dalawa lang, may tatlo, may iba wala na, ibig sabihin namatay na yung nakatanim doon. Kaya gusto kong ilipat sila dito sa ating patungan dito. Diyan ko na sila tinanim, nilagyan ko lang ng plastic. So para mailagay natin yung medium. Pagka sa dating naman sa drainage, tutuyo naman agad dyan sila kasi manipis, so walang problema. At maganda rin kasi na maraming mga plant dito dahil may mga bees tayo na pwedeng pag kumuha sila ng nectar doon sa sa Nepenthes. Although yung iba matatrap, pero hindi naman ganun ka ano yung bees, no? So yung mga bees hindi sila basta-basta natatrap. Ayun yung napansin ko. So magkakaroon din ng halumigmig dito dahil marami na nakatanim. So update ko kayo mamaya kasi wala naman talaga akong planong i-video to, kaya lang sayang eh. Para meron din akong baga baseline, no? Kung ano yung itsura nila ngayon at anong magiging itsura nila in the future. So hopefully maging successful at makapag-out rin tayo ng iilan. Pero sa ngayon ang priority ko may ayos tong growing area sa taas, dahil sa totoo lang aminado ako napabayaan ko tong taas dahil sa naano tayo sa bees, no? Pero ngayon na medyo hindi naman successful na talaga sa bees dahil hindi pa tayo nakaka-harvest ng mula sa box. Although naka-harvest na tayo ng sarili nating honey, pero galing sa feral yon. So pagdating ng nasa box na, ibang usapan na pala yun dahil kailangan nila ulit magpalakas, no? Tapos paanan yung mga iba't ibang cycle ng klima natin, na tag-ulan, tag-init, kung ano-ano pang mga issue na kinaharap ko during beekeeping. At ngayon medyo paano yung sistema ng pagbibeekeeping nakuha na natin. So kailangan natin i-check lagi, no? Kasi minsan nagkakaroon ng mga insekto sa loob, like yung pinaka common is yung gagamba. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok dyan sa loob eh. Pero nung binuksan ko to, nung minsan nag-check ako kasi kampante ako, walang gagamba akong nakita dyan. May mga gagamba na siguro sa 100% ng mga box ko eh, meron sigurong around 50% ng box na yun nagkaroon ng gagamba. So ang gagawin nyo pala, tatanggalin nyo yung gagamba sa loob. Yung gagamba hindi yung gagambang bahay, kakaibang yung gagamba niya eh. Wala akong makita dito. Ano siya, mahaba yung mga galamay, tapos bilog na bilog, makintab yung katawan ng gagamba. So yung sapot niya hindi yung web na ano, usual na web ng mga gagambang bahay. Para siyang web ng mga ano siya, 3D yung web niya. So ganun yung web niya. So kailangan tanggalin yon kasi ngayon kinakain nila yung mga bees na maligaw sa web nila. Hindi naman ganun karami na magde-decline yung health ng bees mo, pero ang epekto kasi nun sa bees mo ay magbabahay sila sa labas, hindi sa loob ng box. So mag-e-extend, magkakaroon ng extension sa labas. Ito hindi ito extension.
nilagay ko talaga yung mga lumang propolis, pinakain ko ulit sa mga bees. Yung mga dating na harvest natin kasi hindi pa naman tayo nagbebenta ng propolis. Anyway, ayan yung mga ibang mga bees natin ngayon. Ganda yung mga kumbaga nabuhay na. So ngayon dito sa mga natanim ko, may mga nakita akong mga kakaiba yung kulay ng mga nepenthes. Tulad ng mga ganito. Hindi ko pa nga sigurado yan talaga kung ganyan talaga yung kulay nila, pero titignan natin. Kaya ako nga nilabas para makita ko lahat ng variation ng kulay ng nepenthes. Tsaka ako siguro i-separate yung mga red and speckled and all green. Tapos kung may white tayong makita, hopefully ma-separate rin natin. Kasi medyo rare yun eh. So ang talagang kulay ng mother plant nito ay pink lang tsaka pula. Wala nang iba. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng mga ganitong klase ng kulay. Tapos may mga all green pa nga. Yung iba, dun sa ibang mga nag-alaga, nag-iiba yung kulay ng nepenthes. Kaya gusto ko rin na makita sila sa initan. So kung mapapansin nyo, ang isa sa mga indication na sobrang init ng lugar nyo o directly na arawan, ayun, yung kulay ng dahon namumula na sa sobrang init or araw. So sa ngayon, sa mga dati kong mga experiences na namula yung dahon niya, okay lang. Kasi pag namula yan at na-acclimate, yan. So mapula ang dahon, tapos mga picture, ayun, buhay rin naman. So, matitibay ibig sabihin pagka mas maaraw yung lugar nila. Pero not necessarily kung gusto mo magbuhay ng nepenthes, kailangan mo paarawan ng gusto. Pwede mo silang lagay lang sa shade, no? Para mabuhay. Mabubuhay pa rin naman yan. Pero kung gusto mong makita yung kulay talaga nila yun, kailangan talaga ng magandang ilaw. In my case, wala akong grow light, kailangan kong paarawan sila. So sige, mamaya update ko uli kayo kapag naitanim ko na to yung karamihan sa mga nepenthes dito sa aking mga ito lahat na seed grown. Mga yan ay galing sa mother plant na seed grown rin ni Sir Celo Ocampo. So yun lang muna, mamaya update ko kayo. Ayan, natanim na natin yung lahati at meron pa nung natira. Tatlong trays pa ata. Isa, dalawa, tatlo. So ito na yung mga natanim natin. Naglagay rin tayo ng mga bicalcarata dito. Yung anim natin na bicalcarata. Ilan ba ito? 2, 4, 6, 8 pala yung bicalcarata natin. Sige natin ilagay sa bandang gitna. Tapos pinalibutan natin ang mirabilis. Daming natanggal na picture. So ganun talaga. Kadami pa naman yan. Magpipicture naman yan uli at gaganda uli. So medyo mainit na dito sa taas, kaya pababa muna ako para mamaya mayang lumilim. Tsaka kung itutuloy, kaya naman pala ng isang araw. Kala ko abutin ako ng mga 2-3 araw dito. So yan. Minsan may trabaho talaga, nakala mo napakatagal gawin, pero pagka inumpisahan mo na yun, tapos talaga. Siguro mamaya sana hindi ako tamarin. So tuloy ko yung video pagka natapos ko na ito lahat. So yun lang muna, God bless. Bye. So ayan, natapos na natin. At may mga bumili rin pala ng honey. Ngayon, ubos yung ating stainless steel pinakyaw. So ayan yung ating mga naitanim na nepenthes ngayon. So most of them are mirabilis. Tapos may 8 bicalcarata tayong nilagay dito. So yung bicalcarata galing kay Sir Noah to. Okay yung bicalcarata dito. So ayan yung mirabilis. Ang dami, diba? Ito tatanggalin ko itong isang bahay ng bubuhay dito para hindi siya nababasa pag nagdidili ko. Ito yung pera, kaya hindi ko ito ginagalaw pa kasi maulan. So pag maulan, hindi kayo dapat manipulate masyado ng mga bubuyot. So ayan,
dito medyo konti na lang kasi paubos na kayo. Pero doon, dikit-dikit yung iba dyan eh. Hindi ko nalagyan ng tamang space. Pero okay lang. Marami na ito. Siguro pagka nag-feature na sila lahat, marami na. Doon ko na sila i-separate kung sa inyong magkakamukha. Kasi ito, pag seed grown talaga, hindi mo talaga masabi na ano, yung uniform na green lahat, tapos batik lahat, o kaya pula. May mga ano siya eh, ibang unique na itsura. Sample. Ito, like, ito, na parang batik siya, di ba? Pero konti yung mga white yung parang dots niya, mostly red. Tapos maghanap ka dito ng another na sample na ganyan. Iba rin naman ang ano nila. Ito naman green, tapos may patik naman siya ng red. So may iba-iba rin siya talaga. Kaya ang gagawin ko, picturein muna natin yan. Pollinated tong iba dito eh, kaya kung hindi naman namulaklak yung ibang mga nepenthes ko, ba't parang nahawa ng kulay, samantalang galing to sa red eh, pure red na kulay, tapos nagkaroon ng mga batik-batik, tsaka ito green. So yun lang muna, mahaba na ito masyadong video na to, ewan ko kung may nagtyaga pa sa inyong manood. So ito lang muna at siguro gagawin ko next, ito naman pagkaabalahan ko naman itong mga nepenthes na pabayaan natin sa loob, itanim na rin natin na magkakasama siguro itong banda o dito sa area natin. Ayan. So yun lang muna, God bless and bye bye.